Maraming salamat sa lahat, lalo na sa ating mga solid na taga-suporta at sa mga patuloy na nagbibigay ng tiwala sa The 13th Scream. Sa 2, 3 hanggang sa 13, makinig ka. Huminga ka, wala nang ligtas mula sa dilim. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. El Primer Vampiro, ang unang vampira. Oktubre 16, taong 1887. Isang gabing ayaw ko nang maalala, pero hindi ko rin makalimutan. Hanggang ngayon, sa bawat patak ng oras, bumabalik sa akin ang mga imahe. Ang amoy ng usok, ang sigaw ng mga tao, ang lamig ng lupa habang unti-unti akong nilalamon ng kamatayan. Ako si Mateo, isang katulong sa Hacienda de Alvaro. 26 na taong gulang, walang asawa, walang anak, at walang kahit anong bagay na maiiwan sa mundong ito. Para sa mga Kastila, isa lang akong muchacho, isang utusan na walang halaga. Wala akong pangalan para sa kanila, walang kwenta. Ang halaga ko lang ay sa mga trabahong ipinapagawa nila mula umaga hanggang gabi. Sa umaga, nag-aalaga ako ng mga kabayo sa kuwadra. Pinapaliguan ko ang mga ito, pinapakain at pinapahira ng langis ang mga balat para kuminis at magmukhang malusog. Minsan, tumutulong ako sa paglilinis ng malalawak na bulwagan ng hasyenda. Mga silid na hindi ko man lang pwedeng upuan ng matagal dahil bawal ang mga katulad kong alipin na madumihan ang karangyaan ng mga Kastila. Sa gabi, natutulog ako sa isang maliit na silid malapit sa kuwadra. Wala itong bintana at tanging isang sirang lampara ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Tahimik ang buhay ko paulit-ulit, parang walang katapusan. Pero kahit ganoon, may konting kapayapaan. Ang tanging kaginhawaan ko lang noon ay makita ang mga bituin sa tuwing lumalabas ako para magbantay ng kabayo. Doon ko nararamdaman na kahit paalipin lang ako, may mundo pa ring mas malaki kaysa sa hasyenda at sa mga taong nangaapi sa amin. Pero lahat yon nagbago noong gabing dumating ang lagim. Malamig ang simoy ng hangin noong gabing yon. Tahimik ang buong hasyenda, maliban sa mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisilip sa makakapal na ulap, nagbibigay ng maputlang liwanag sa mga pader ng hasyenda. Nasa kusina ako noon, naghuhugas ng mga plato ng Don at ng kaniyang pamilya. Pinapagalitan ako ng mayordoma dahil sa maliit na mantsa ng alak na naiwan sa baso. Habang nakayuko ako sa kahoy na lababo, narinig ko ang tunog ng kabayong dumadagundong sa malayo. Akala ko'y isa lang sa mga sundalong Kastila na nagbabalik mula sa ronda. Pero sumunod doon ang isang sigaw. Matinis, puno ng takot. Ayuda! Auxilio! Sumunod ang putok ng baril. Sunod-sunod, malalakas. Ang tunog ng mga espada at sibat na nagbabanggaan. Tapos apoy. Amoy ko ang makapal na usok na sumisingaw sa hangin. Sa labas ng bintana, kita ko ang nagliliyab na mga bubong ng bodega. Sinalakay kami ng mga tulisan, mga bandido na matagal nang kinatatakutan ng mga baryo sa paligid. Ang mga katulong ay nagsigawan, nagtakbuhan para magtago. Ang ilan naiwan sa gitna ng kaguluhan at tinamaan ng mga pana at sibat. Naririnig ko ang iyak ng mga bata. Ang sigaw ng mga sundalong nahuhulog, isa-isa sa putik na duguan. Ang hasyenda na dati ay payapa at tahimik,
Ngayon ay nagmistulang impyerno. Ang mga apoy ay sumisiklab sa hangin at ang mga anino ng mga tulisan ay tumatalon sa mga dingding para silang mga demonyong bumaba sa lupa. Tumakbo ako palabas ng kusina. Sumalubong sa akin ang eksena ng kaguluhan. May isang tulisan na kinakaladkad ang batang anak ng Don, si Santiago. Walang magawa ang bata kundi umiiyak at sumisigaw. Nakatutok ang gulok sa leeg niya. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang, pero humabol ako. Sinunggaban ko ang tulisan mula sa likod. Tinulak ko siya, sinubukang agawin ng bata. Narinig ko ang sigaw ng bata, halos pumutok ang tenga ko sa lakas ng iyak niya. Ang tulisan ay bumaling sa akin, galit na galit. At doon ko naramdaman ang unang sipa niya sa tagiliran ko. Napaluhod ako pero hindi ko binitiwan ang bata. Isang malakas na tama ng itak ang tumama sa balikat ko. Ramdam ko ang mainit na dugo na bumuhos mula sa sugat. Pero hindi pa doon natapos. Isang hiwa sa leg ko, malalim, matalim, diretso. Parang hinihiwa ang mismong buhay ko. Bumagsak ako sa lupa. Ramdam ko ang init ng dugo ko. Dumadaloy pababa sa lupa ng hasyenda. Nasa gilid lang ako ng kuwadra, nanginginig. Malabo ang paningin ko at alam kong wala na akong pag-asa. Ang mga tunog sa paligid ko ay nagiging malayo, parang lumulubog ako sa tubig. Alam kong ilang sandali na lang, wala na akong maririnig, wala na akong mararamdaman. Pero may dumating, isang banyagang hindi ko kilala, hindi sundalo, hindi pare. Ang suot niya ay kulay itim, makintab ang sapatos at ang mukha niya'y maputla na parang kandila. Ang mga mata niya'y itim na parang walang laman, parang hukay na walang hanggan. Hindi siya nagmamadali, hindi siya takot sa kaguluhan sa paligid. Dumaan siya sa gitna ng apoy at dugo na para bang wala siyang nakikita. Lumuhod siya sa tabi ko. May mahina siyang tinig, malamig, pero malinaw. Bayani ka, Mateo, pero hindi ka dapat mamatay ngayon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Hindi ko rin alam kung bakit wala akong naramdaman na takot nang tumingin ako sa kanya. Sa kamay niya may hawak siyang maliit na bote. Ang laman nito'y pulang likido na kumikislap sa ilalim ng apoy ng hasyenda. Hindi ito ordinaryong alak, hindi rin ito dugo ng tao. Para siyang likidong may sariling buhay, umiikot at kumikislap na parang may apoy sa loob. Inumin mo ito at mabubuhay ka. Nag-aagaw buhay ako noon. Wala na akong oras para mag-isip. Gusto ko lang mabuhay. Gusto kong makita ulit ang liwanag ng araw, ang mga bituin sa gabi, ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Kahit alam kong wala nang patutunguhan ang buhay ko bilang alipin, ayaw ko pang mamatay. Binuksan ko ang labi ko at pinainom niya ako ng pulang likido. Mainit, parang apoy na dumadaloy sa lalamunan. Tapos malamig, parang yelo sa ugat. Ang mga mata ko ay pumikit sa sakit na hindi ko maipaliwanag. Para akong sinusunog at nilalamig ng sabay. Ang bawat ugat ko ay parang sumasabog. Ang puso ko ay tumigil ng ilang segundo. Tapos muling tumibok ng mas malakas kaysa dati. At bago ako mawalan ng malay, narinig ko ang bulong niya. Buhat ngayon, hindi ka na mamamatay bilang tao. Nagising ako kinabukasan. Walang sugat. Malakas. Para bang walang nangyari. Pero iba na ang pakiramdam ko. Mas malinaw ang lahat. Mas maliwanag ang araw. Ang mga mata ko ay nakakita ng bawat hibla ng tela. Bawat piraso ng alikabok na lumilipad sa liwanag ng araw. Naririnig ko ang bawat pintig ng puso ng mga katulong na naglilinis ng hasyenda. Naririnig ko ang paghinga nila, ang takot nila kahit nasa kabilang dulo sila ng bakuran. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng gutom. Gutom na hindi kayang pawiin ng tubig o tinapay. Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ko, ang paninikip ng dibdib ko,
ang pananabik sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. At doon nagsimula ang sumpa. Sa gabing iyon, naging nilalang ako na hindi ko nakilala. At ang lalaking nagbigay sa akin ng bagong buhay, siya rin ang nagbigay ng kamatayan ng pagkatao ko. Oktubre 17, 1887, araw ng aking paggising, isang araw pagkatapos ng pagsalakay. Tahimik ang paligid, tila walang nangyari. Ngunit sa hangin, ramdam ko ang amoy ng nasunog na kahoy at patay na katawan. Sa bawat sulok ng hasyenda, may mga bakas ng dugo. May mga katulong na naglilinis, mga sundalong nakatayo sa paligid, at mga sigaw ng mga taong nagluluksa sa mga nawala. Ang katahimikan ay mabigat, parang nakabitin sa ere ang mga huling hininga ng mga nasawi. Ako nakahiga sa lumang kama ng kuwadra, walang sugat, walang kahit anong bakas na muntik na akong mamatay kagabi. Parang isang bangungot lang ang lahat. Pero hindi ako mapalagay. Ramdam ko na may mali. May kakaibang init na dumadaloy sa katawan ko, isang init na hindi ko maipaliwanag. Ang pandinig ko ay mas malinaw kaysa dati. Kaya kong marinig ang mahihinang yabag sa malayo kahit ang bulong ng mga tao sa kabilang silid. Ang liwanag ng araw, kahit nakakapaso sa mata, ay hindi nakakasunog, pero nakakainis. Pakiramdam ko'y bawat sikat ng araw ay kumakain ng lakas ko, parang pinipiga ang enerhiya mula sa loob ko. Nang bumangon ako, ramdam ko ang bigat ng tingin ng ibang katulong. Parang nagtataka sila kung bakit buhay pa ako. Nakita ko ang mga mata nila nagtatago ng takot at pangamba. May mga narinig akong pabulong-bulong, mga salitang hindi malinaw, pero ramdam ko ang panghuhusga at takot sa boses nila. Para bang pakiramdam nila'y may kakaiba na sa akin. Paglabas ko ng kuwadra, naamoy ko agad ang sariwang dugo mula sa sugatang kabayo. Nahulog ito kagabi habang nagkagulo. Tinamaan ng sibat sa hita. Nilalapatan ng benda ang mga sugat nito, pero kahit nakabalot, ramdam ko ang amoy. At doon ko unang naramdaman ang kakaibang gutom. Hindi ito gutom sa kanin, hindi sa tinapay, hindi rin sa tubig. Para akong nauuhaw pero hindi tubig ang hinahanap ko. Ang lalamunan ko ay tuyo, masakit, at parang nananabik sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako sa kabayo. Tinitigan ko ang sugat nito at hindi ko napigilang mapalunok. Para akong sinasapian. Naramdaman kong gumagalaw ang mga kamay ko. Parang gusto kong hawakan ang sugat at tikman ang dugo. Nanginginig ako sa pagkagusto. Ramdam ko ang tibok ng puso ng hayop at ang init ng dugo nito na kumakaway sa akin. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Tumakbo ako palayo, huminga ng malalim, pero lalo lang akong nanghina. Ang pakiramdam ng pagkauhaw ay parang unti-unting sumasakal sa akin. Kinahapunan, tinawag ako ng mayordoma. "Mateo, kailangan ka ng doon sa bulwagan." Tiningnan niya ako na para bang hindi makapaniwala na buhay pa ako. Ang mga mata niya'y nagtatago ng alinlangan. Akala namin, wala ka na. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na hindi ko rin alam kung bakit ako buhay. Pumasok ako sa bulwagan, nakita ko ang Don. Nakaupo siya sa kanyang silya, kasama ang anak niyang si Santiago na aking iniligtas. Tumayo ang bata, tumingin sa akin at mahina siyang ngumiti. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na alam kung tama bang iniligtas ko siya dahil kapalit ng kabayanihan ko ay isang sumpa. "Mateo," sabi ng Don, "utang namin sa iyo ang buhay ng aking anak. Isa kang bayani sa aming mga mata." Ngunit habang sinasabi niya iyon, ramdam ko ang tibok ng puso niya mula sa malayo. Naririnig ko ang dugo na dumadaloy sa kanyang leeg. Bawat pintig ay malinaw na parang musika sa tenga ko. At doon ko naramdaman ulit ang gutom. Mas lalo itong tumindi. Nagpaalam ako agad, hindi ko kinaya ang presensya nila.
Lumabas ako ng bulwagan at bumalik sa kuwadra. Doon nagkulong ako, nanginginig at pawis na pawis. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang pakiramdam na ito. Kinagabihan, hindi na ako nakatiis. Tahimik ang lahat. Natutulog na ang mga tao sa hasyenda. Ang mga ilaw ay patay, tanging liwanag ng buwan ang nakikita. Ako'y naglalakad sa paligid, naghahanap ng paraan para maibsan ang gutom na bumabalot sa buong katawan ko. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ang bawat hinga ko ay parang hinihila ang lakas ko. At doon ko nakita si Hernando, isa ring katulong. May dalang lampara palabas ng bodega. Nagulat siya nang makita ako. "Mateo, akala namin patay ka na kagabi," sabi niya, may takot sa tono. Nakita ko ang pag-igik sa kanyang boses, ang pag-aalinlangan sa kanyang mata. Alam niyang may mali. Tumingin ako sa kanya. Naririnig ko ang pintig ng puso niya. Malinaw, mabilis. Nararamdaman ko ang init ng dugo niya kahit hindi ko pa siya nahahawakan. Parang dinadala ako ng mga paa ko papalapit sa kanya nang wala akong kontrol. Ang amoy ng dugo niya ay humahalo sa hangin, tumatagos sa bawat hibla ng ilong ko. "Gutom ako," mahina kong sabi. Halos hindi ko na alam kung tao pa ba ang boses ko. Ito ay malalim, garalgal at hindi na katulad ng dati. Napaatras siya. "Mateo, anong..." Hindi ko na napigilan. Sinunggaban ko siya. Sa isang iglap naramdaman ko ang mainit na dugo na dumaloy sa bibig ko. Para akong hayop na matagal ng gutom. Ang amoy, ang lasa, lahat ay masarap pero nakakatakot. Naririnig ko ang sigaw niya pero unti-unti itong humihina. Hanggang sa wala na. Tumigil ang pintig ng puso niya. Nawala ang init sa kanyang katawan, naiwan ang katahimikan. At doon ako natauhan. Nakita ko ang bangkay niya sa mga kamay ko. Ang lampara ay nahulog sa lupa. Nagkalat ang langis at namatay ang liwanag. Ang mukha niya ay maputla at ang leeg niya ay may bakas ng kagat. Ang mga mata niya ay nakatingin pa rin sa akin, parang nagtatanong kung bakit. Humakbang ako paatras, nanginginig. Pinahid ko ang dugo sa labi ko. Nanginginig ang kamay ko sa takot at pagkasuklam sa sarili ko. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman ko rin ang kakaibang lakas. Ang sugat ko sa balikat at leeg ay tuluyang nawala. Ang katawan ko ay mas malakas, mas matatag. Ang mga pandama ko ay mas matalim. Pero ang kapalit, isang buhay. At doon ko naintindihan ng sinabi ng banyagang yun kagabi. Buhat ngayon, hindi ka na mamamatay bilang tao. Kinabukasan, natagpuan nila ang bangkay ni Hernando. Sabi nila, baka sinaksak ng tulisan na naiwan. Walang nakakita kung sino ang pumatay. Ako tahimik lang, nakaupo sa tabi ng kuwadra, pinagmamasdan ang mga tao. Nakita ko ang mga mukha nilang puno ng takot, galit at kalungkutan. Wala akong sinabi. Pero sa loob-loob ko alam ko, ako ang pumatay. At sa bawat oras na dumadaan, bumabalik ang gutom. Alam kong hindi iyon hihinto. Hindi iyon mawawala. At alam ko hindi siya magiging huling biktima. Ang gutom na ito ay walang katapusan. At sa gabi, muli kong maririnig ang mga hakbang niya. Ang banyagang nagbigay sa akin ng sumpa, si Senyor Rojo. Ramdam ko ang kanyang presensya sa dilim. Parang pinapanood niya ako mula sa malayo. Naghihintay sa susunod kong hakbang. Oktubre 18, 1887, 3 araw matapos ang pagsalakay. Tahimik ang buong hasyenda, ngunit sa ilalim ng katahimikan, may takot na hindi mabura. Ang mga tao ay nagdarasal, nagsisindi ng kandila para sa mga nawala. Ang amoy ng kamatayan ay nananatili sa hangin, halong usok at bulok na dugo. Ngunit para sa akin, ang lahat ay mas malinaw. Ang bawat amoy, bawat tunog, bawat tibok ng puso sa paligid ay mas ramdam ko kaysa dati. Ang gutom ay hindi nawawala.
Kahit anong tubig o pagkain ang kainin ko, hindi sapat. Hindi ito gutom ng tao. Isa itong pangangailangan na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang tumatagal, mas lumalalim ang kirot ng tuyong lalamunan ko. Mas nagiging malakas ang tawag ng dugo. Kinahapunan, pinilit kong magpakita na normal sa ibang katulong. Tinulungan ko silang linisin ang mga nasirang pinto at bintana. Pinunasan ko ang mga bakas ng dugo sa sahig. Pero sa bawat patak na nakikita ko, parang gusto kong yumuko at dilaan iyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matitiis ang ganitong uri ng gutom. Ang mga katulong ay tahimik habang nagtatrabaho. Ramdam ko ang takot nila. Naririnig ko ang pabulong-bulong nila sa isa't isa. Si Mateo, bakit siya buhay? Hindi ba malalim ang sugat niya? Imposibleng gumaling siya agad. Baka may ginagawa siyang kakaiba. Baka may kasangkot na masama. Napapikit ako. Ayaw ko nang marinig pero hindi ko magawang isara ang pandinig ko. Mas malinaw pa sa dati ang bawat salita. Ramdam ko ang pitig ng puso nila. May kaba, may takot at may duda. Gabi iyon nang muli kong narinig ang mga hakbang niya. Mabagal, mabigat. Parang dumadaloy ang lamig sa bawat hakbang. Lumabas ako ng kuwadra at doon ko siya nakita, si Senyor Rojo. Nakatayo sa lilim ng mga punong akasya, nakatingin sa akin na parang alam ang lahat ng iniisip ko. Hindi siya nagbago mula noong gabing pinainom niya ako ng pulang likido. Ang kanyang balat ay maputla, halos parang marmol, at ang mga mata niya ay may lalim na parang walang katapusan. Mateo, mahinahon niyang sabi, ang boses niya ay malamig na parang yelo. Nandito ako para pag-usapan ang bago mong kalagayan. Hindi ako nakapagsalita agad. Ramdam ko ang takot at galit na sabay-sabay. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ko sa kanya, mahina pero puno ng puot. Lumapit siya. Ang mga mata niya ay madilim pero may kakaibang liwanag na parang apoy sa kailaliman. Iniligtas kita sa kamatayan. Pinuksan ko ang pinto na hindi kayang buksan ng iba. Hindi ko ito gusto, sigaw ko. Pinatay ko si Hernando. Dahil sa gutom na ito, naging halimaw ako. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting walang saya. Hindi kita ginawang halimaw, Mateo. Pinuhay lang kita ng mas matagal kaysa sa dapat. Ang ginawa ko ay ibigay ang tunay na anyo na nakatago sa lahat ng tao. Ang gutom na yan, matagal na yang nasa loob mo. Ako lang ang nagpalaya. Tumalikod ako, nanginginig sa galit. Bakit ako? Bakit hindi mo na lang akong pinabayaan mamatay? Dahil kailangan ko ng tagapagmana, sagot niya. Ako ang unang nilalang na lumakad sa lupaing ito na may sumpa ng kadiliman. Pero hindi ako magtatagal dito. Kailangan kong iwan ang apoy na ito sa iba. Natigilan ako. Sumpa, tumango siya. Mateo, ako ang tinatawag nilang Senyor Rojo. Sa iba't ibang bansa may iba akong pangalan. Sa Espanya, ako si El Eterno. Sa Pransya, ako si L'Ombre Rouge. Sa iba pang lugar, ako si La Sombra. Libu-libong taon na akong naglalakad sa mundo, naghahanap ng susunod. At ikaw ang napili ko. Bakit ako? Dahil ikaw ay may pusong handang magsakripisyo, sagot niya. Niligtas mo ang anak ng Don kahit alam mong mamamatay ka. Ang mga tulad mo, madaling mabali. Lumapit siya, inilapit ang kanyang mukha sa akin. Hindi ka mamamatay, Mateo. Hindi ka tatanda. Hindi ka magkakasakit. Pero sa kapalit, ikaw ay laging magugutom. Lagi mong maririnig ang tawag ng dugo. At unti-unti makakalimutan mo kung paano maging tao. Nanginig ako sa narinig ko. Hindi ko ito matatanggap. Ngumiti siya mas malalim ngayon, parang demonyo. Wala kang pagpipilian. Ang dugo mo ay nagising na. Hindi na ito pwedeng ibalik. Umupo siya sa isang bato sa ilalim ng puno. Parang nagkukwento lang siya ng isang lumang alaala. Libo-libong taon na ang nakalilipas, pinili ko rin ang landas na ito.
Noon, isa akong doktor na naghanap ng paraan para talunin ang kamatayan. At nahanap ko nga. Pero ang kapalit ay ang pagkalimot sa lahat ng mahalaga sa akin. Nakita kong mamatay ang lahat ng aking minahal habang ako'y nananatiling buhay. Hindi ko na maalala ang mukha ng aking ina. Hindi ko na maalala ang halik ng isang tunay na pag-ibig. Sa halip, naiwan lang ang gutom. At ngayon, ikaw ang susunod. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Kung ganon, bakit mo ginawa ito sa akin kung alam mong sumpa lang ang hatid nito? Tumingin siya sa akin na parang may lungkot na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Dahil kahit pasumpa ito, mas pipiliin ng iba ang mabuhay kaysa mamatay. Alam kong iyon ang pipiliin mo at hindi ako nagkamali. May dalawang landas ka, Mateo, sabi niya, bumangon mula sa kanyang pagkakaupo. Una, tatakasan mo ang gutom at mamatay sa paghihirap. Makikita mo kung paano unti-unting kukunin ng gutom ang iyong isipan hanggang mawalan ka ng lakas at mamatay bilang isang hungkag na nilalang. O pangalawa, yayakapin mo ito at magiging higit pa sa tao. Paano kung ayaw ko sa alinman? Tanong ko, nanginginig. Hindi na ito tungkol sa gusto mo, sagot niya. Ito ang kapalaran mo. Nagsimula na ang pagbabagong hindi mo na mababalikan. Kahit anong gawin mo, hindi ka na muli magiging tao. Bago siya lumayo, iniabot niya ang isang maliit na itim na kahon. Sa loob nito, may mga tala tungkol sa iyong magiging kalagayan. Babasahin mo ito sa oras na handa ka nang tanggapin ang katotohanan. Tinanggap ko ang kahon. Nanginginig ang mga kamay ko. Wala akong masabi. Pakiramdam ko'y pinapaikot ako ng tadhana sa isang bangungot na hindi ko na kayang takasan. At sa isang iglap, nawala siya sa dilim. Para siyang usok na nilamon ng gabi. Wala kahit anong bakas na dumaan siya doon. Bumalik ako sa kuwadra, dala ang itim na kahon. Nang buksan ko ito, amoy ko agad ang lumang papel at kakaibang halimuyak ng dugo. Sa loob may lumang papel na parang balat ng hayop. Nakasulat sa wikang Espanyol, La sangre es vida, la oscuridad es verdad. Quien bebe nunca muere pero nunca será humano de nuevo. Ang dugo ay buhay, ang dilim ang katotohanan. Ang sino mang iinom nito ay hindi mamamatay, ngunit hindi na muling magiging tao. Nanginginig akong umupo. Hawak ang papel na parang sinusunog ang kaluluwa ko. Doon ko napagtanto, wala na akong mababalikan. Nagsisimula pa lang ang sumpa. At si Senyor Rojo, hindi pa tapos sa akin. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, naririnig ko ang mga yabag niya mula sa labas. Alam kong binabantayan niya ako. Alam kong hindi pa siya umaalis. At alam kong hindi niya ako tatantanan hanggat hindi ko tuluyang tinatanggap ang aking bagong anyo. At doon ko lang naisip, gaano karaming tulad ko ang pinili niya bago ako. Ilan na ang naglakad sa mundong ito bilang nilalang ng dilim? At ilan pa ang susunod? Oktubre 20, 1887. 5 araw mula nang magsimula ang sumpa. Ang Hacienda de Alvaro ay nananatiling tahimik sa umaga, ngunit nagbabalot ng pangamba sa gabi. Ang mga tao ay natatakot pa rin sa muling pag-atake ng mga tulisan, ngunit hindi nila alam na ang tunay na panganib ay nasa loob na ng kanilang tahanan. Ako, simula nang pumatay ako kay Hernando, mas lalo akong pinahirapan ng gutom. Kahit ilang galon ng tubig ang inumin ko, kahit gaano karaming pagkain ang kainin ko, walang epekto. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang tawag ng dugo. Mas naririnig ko ang pintig ng mga puso sa paligid. Mas naamoy ko ang init ng dugo sa balat ng mga tao. At sa bawat gabi, nararamdaman ko ang presensya ni Senyor Rojo kahit wala siya sa harap ko. Nagsimula ang mga alingas nga sa hacienda.
May mga manok na nawawala, mga aso at pusa na natatagpo ang patay, tuyo ang katawan na parang sinipsip ang lahat ng dugo. Walang makapaliwanag. Ang mga katulong ay natatakot at nagsimula ng magdasal ng mas madalas. May mga naglagay ng bawang at krus sa pintuan ng kanilang mga silid. Pero alam kong walang silbi ang mga iyon laban sa tulad ko. Wala silang alam sa sumpang bumabalot sa akin. Isang sumpa na hindi kayang paalisin ng mga simpleng ritual o dasal. Habang pinipigilan ko ang sarili ko gabi-gabi, mas lalo akong nanghihina. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa tuwing dumadaan ako sa kusina at naamoy ang dugo mula sa hiniwang karne. Ang bawat patak ng dugo ng baka o baboy ay parang kumakaway sa akin, pero alam kong hindi iyon sapat. Hindi iyon ang hinahanap ng gutom na ito. Ang hinahanap ko ay dugo ng buhay, dugo ng tao. Isang gabi nagkaroon ng pagtitipon sa hasyenda. Nagpasalamat ang Don sa mga natirang tao. Nag-alay siya ng misa para sa mga nawala. Lahat ng katulong ay nandoon, pati na ang mga sundalo. Ang mesa ay puno ng pagkain, tinapay, karne at alak. Ang mga kandila ay nakasindi, nagbibigay ng malambot na liwanag sa buong bulwagan. Naririnig ko ang mahihinang usapan ng mga tao habang kumakain. Ngunit ako, nakaupo sa isang sulok. Pinagmamasdan sila habang kumakain. Ang mga mata ko ay nakatutok sa leeg ng bawat isa. Ang amoy ng kanilang dugo ay humahalo sa amoy ng pagkain. At habang tumatawa sila, habang nagkukwentuhan, naririnig ko ang tibok ng kanilang puso. Isa-isa, malinaw, matindi. Para akong isang mabangis na hayop na pinapalibutan ng mga biktima. Biglang bumagsak ang baso sa kamay ko. Nilingon ako ng lahat. "Ayos ka lang, Mateo?" tanong ng mayordoma. Tumango lang ako, pilit na ngumiti, pero sa loob-loob ko, halos sumabog na ang gutom. Ramdam ko ang laway ko na gustong lumabas at ang lalamunan kong mas lalong nanunuyo. Tumayo ako at nagpaalam. "Pasensya na, kailangan ko ng hangin," mahina akong sabi. Lumabas ako ng bulwagan at pumunta sa bakuran para huminga ng malamig na hangin. Pero kahit doon, naririnig ko pa rin ang tibok ng kanilang mga puso mula sa loob. Naririnig ko ang mga ugong ng dugo na dumadaloy sa bawat isa, hanggang sa naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Si Lucia, isa ring katulong. Bata pa, mahinhin. Lumapit siya sa akin, ang mukha niya'y nakakunot, halatang may kaba. "Mateo, natatakot ako sa mga nangyayari," sabi niya. "Hindi ko alam kung ligtas pa tayo rito. Ang dami nang nawawala, pati mga hayop, pati si Hernando." Tumingin ako sa kanya. Ang mukha niya ay puno ng inosente at takot, at ang dugo niya napakainit, napakabango. Naririnig ko ang pintig ng puso niya na parang musika. Pinikit ko ang mata ko, pilit na pinipigilan ang sarili ko. "Lucia, lumayo ka sa akin," mahina kong sabi, halos pabulong. Pero hindi siya umalis. "Mateo, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang iba ka na mula noong gabing yon? Bakit parang hindi ka na ikaw?" Binuksan ko ang mata ko. Doon niya nakita ang kakaibang kulay ng mga mata ko. Mapula, kumikislap sa dilim. Napaatras siya. "Mateo, anong..." Hindi niya natapos ang sasabihin niya. At doon ako bumigay. Ang boses ng halimaw sa loob ko ay mas malakas kaysa sa boses ng tao. Isang iglap, lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang balikat niya. "Pasensya na," bulong ko bago ko inilapit ang labi ko sa kanyang leeg. Narinig ko ang sigaw niya, mahina pero puno ng takot at panginginig. Ramdam ko ang init ng dugo niya na dumaloy sa bibig ko. Matamis, mainit, buhay. Sa bawat lagok, naramdaman ko ang pagbalik ng lakas ko. Ang bawat himaymay ng katawan ko ay parang muling nabuhay. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso niya hanggang sa tuluyang humina, hanggang sa wala na.
Nang matapos, nakita ko ang maputlang katawan ni Lucia sa aking mga kamay. Ang mga mata niya ay nakatingin pa rin sa akin, puno ng takot at pagtataka. Dahan-dahan ko siyang ibinaba sa damuhan. Nanginginig ako. Nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagustuhang umulit. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may kakaibang sarap at lakas na gusto ko pa. At doon ko naramdaman ang unang pagkalunod sa sumpa. Kinabukasan, natagpuan nila ang bangkay ni Lucia sa bakuran. Walang sugat na malalim pero walang dugo ang katawan. Sabi ng mga tao, baka may halimaw na gumagala sa gabi. May ilan na nagsabing nakita nila akong huling kasama niya, pero wala silang lakas ng loob na akusahan ako. Takot lang ang nasa mga mata nila. May nagbulungan, may masamang espiritu rito, may halimaw sa hasyenda. At doon nagsimula ang takot sa hasyenda. Bawat gabi, may nawawalang hayop at minsan, tao. Ang mga tao ay nagsimulang maglagay ng kandila sa bawat sulok ng hasyenda. Nagdasal sila ng nagdasal, pero walang makapigil sa gutom ko. At bawat oras na dumadaan, lalo lang akong nawawala sa pagkatao ko. Habang pinapanood ko silang magdasal, nararamdaman ko ang pangungutya ng halimaw sa loob ko. Walang makakapigil dito, kahit anong banal na salita. Gabi ulit, tahimik ang lahat. Ang hangin ay malamig at malagim. At doon siya muling nagpakita. Senyor Rojo, nakatayo sa anino ng lumang puno. Ang presensya niya ay parang anino ng gabi, malakas ngunit hindi naririnig. Mateo, sabi niya, nakikita mo na ang tunay mong anyo. Hindi ka na tao, isa ka ng halimaw, at ito ang iyong kaharian. Hindi ko gustong maging ganito. Sagot ko, nanginginig, may dugo pa sa labi ko. Ang kamay ko ay nanginginig sa bigat ng katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Lumapit siya. Ang Hacienda de Alvaro ay magiging unang tahanan ng iyong lahi. Sa bawat gabi na duduguin ito, mas lalo kang lalakas. At balang araw, hindi ka na matatakot sa gutom. Yayakapin mo ito. Tumingin ako sa hacienda. Sa mga taong natutulog, hindi alam ang kapalaran nila. At sa loob ko, naramdaman ko ang dalawang boses. Isa ng tao na natatakot at isa ng halimaw na nasa sabik. Isa akong nilalang na nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo at alam kong unti-unti na akong hinihila ng kadiliman. At doon ko napagtanto, nagsisimula na ang hasyenda ng dugo. Oktubre 25, 1887. 10 araw matapos ang pagsalakay, ang Hacienda de Alvaro na dati puno ng buhay at kayamanan ay unti-unting nagiging isang lugar ng takot at pagkamatay. Ang mga bulungan ay hindi na matigil. Sa bawat gabi, may nawawala, isang katulong, isang sundalo, isang hayop. Sa bawat umaga, may natatagpo ang bangkay, tuyo ang katawan na parang sinipsip ang lahat ng dugo. At ako, si Mateo, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang mga tao ay nagsimulang mag-alsa sa takot. Ang ilan ay nagtatangkang tumakas, ngunit hindi sila umaabot sa labas ng hasyenda. Hindi dahil pinipigilan sila ng Don, kundi dahil ako ang pumipigil. Sa tuwing may nagtatangkang lumabas, nararamdaman ko ang kanilang galaw kahit nasa kabilang dulo ako ng hasyenda. Ang gutom ko ay parang may sariling isip. Hinahatak ako sa mga mahihinang kaluluwa na nais makatakas. At bago pa man sila makalabas ng bakuran, natatagpuan ko sila. Isa-isa. Sa bawat gabi, nararamdaman ko ang presensya ni Senyor Rojo. Ang mga bulong niya ay bumabalot sa akin gaya ng usok at sa bawat bulong, mas lalo kong nararamdaman ang halimaw na unti-unting bumabalot sa kaluluwa ko. Mateo, ito ang simula. Hindi ka na tao. Ang dugo ang magiging musika ng iyong gabi. Ang Don mismo ay nagsimulang magduda. Nakita ko ang paraan ng pagtitig niya sa akin, mahaba, puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ako buhay.
Bakit ako walang sugat? At bakit sa tuwing may nawawala, ako ang laging huling nakikita nilang kasama? Ngunit hindi niya rin kayang akusahan ako ng direkta. Isa, dahil utang niya ang buhay ng anak niya sa akin. At dalawa, dahil may takot siyang hindi niya maipaliwanag. Takot na baka tama nga ang kanyang kutob. Isang gabi, tinawag niya ako sa opisina niya. Nakaupo siya sa harap ng mesa, hawak ang isang baso ng alak. Sa tabi niya, naroon ang anak niyang si Santiago, nakatulog sa silya. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng orasan ang naririnig. "Mateo," sabi niya, mababa ang boses. "Marami na ang nawawala sa hasyenda. Marami na ang patay. Hindi ko alam kung may tulisan pa ring gumagala o kung may mas masahol pa." Tiningnan ko siya. Ramdam ko ang kaba niya. Ramdam ko ang pintig ng puso niya, mabilis, parang tambol. Naririnig ko ang init ng kanyang dugo, ang bawat pag-agos nito sa kanyang leeg. "Anong gusto niyo pong gawin ko, Don?" Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili kong hindi tumalon sa kanyang leeg. "Bantayan mo ang hasyenda, bantayan mo ang anak ko. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko," sagot niya. Ngunit alam kong sa likod ng mga mata niya may duda. Hindi niya alam na ako mismo ang halimaw na hinahanap niya. Lumipas ang mga araw at lalo pang dumami ang biktima. Ang mga dasal ay hindi na nakakapagpalakas ng loob ng mga tao. Ang mga kandila at krus ay isa-isang natutumba at nawawalan ng saysay. May mga katulong na tuluyan ng nabaliw sa takot. Nagsisisigaw sa gitna ng gabi na may demonyo sa hasyenda. At ako, habang pinapanood ko sila, alam kong totoo iyon. Ako ang demonyong pinapangalanan nila. Sa bawat gabi, naririnig ko ang tinig ni Senyor Rojo. Hindi siya laging nagpapakita, ngunit ramdam ko ang presensya niya. Parang anino na dumadaan sa paligid, nagbubulong sa tenga ko. "Mateo, tingnan mo sila. Tingnan mo kung gaano sila kahina. Isa-isang kukuha ng dilim ang kanilang buhay. Hindi sila karapat-dapat mabuhay. At sa bawat bulong niya, lalo akong nauuhaw. Lalo akong nauuhaw sa dugo. Hindi ko na alam kung sino ang inuuna kong patayin, ang mga nagdarasal ba para sa kaligtasan o ang mga nagtatangkang lumaban. Ang lahat ay pareho lang ang wakas, katahimikan at dugo. Isang gabi, nagdesisyon ang mga tao sa hasyenda na mag-alsa. Ang mga katulong, pinangunahan ng mayordoma at ilang sundalo, nagtipon-tipon sa gitna ng bulwagan. May mga dalang sulo at armas. Naririnig ko ang kanilang mga bulong. Si Mateo, siya ang dahilan ng lahat. Siya ang huling nakitang kasama ng mga patay. Hindi siya nasaktan sa pagsalakay. Immortal siya. Halimaw siya. Patayin natin siya bago niya tayo lahat ubusin. Habang pinaplano nila ang pagpatay sa akin, naririnig ko ang bawat salita. Ramdam ko ang takot nila, pero ramdam ko rin ang kanilang galit. Sa gabing iyon, alam kong darating sila para kunin ako. Hating gabi, tahimik ang buong hasyenda, pero alam kong hindi ito tunay na katahimikan. Naririnig ko ang marahang yabag ng mga paa, ang paghinga ng mga tao sa labas ng kuwadra. Naririnig ko ang pintig ng kanilang puso, mabilis at sabay-sabay. Alam kong hawak nila ang kanilang mga itak, mga sibat at mga sulo. Nararamdaman ko ang halimuyak ng kanilang takot na humahalo sa hangin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaki, may dalang armas. Sa likod nila, may higit 10 pa. Nakapaligid sila sa akin. Ang mayordoma ang unang nagsalita. "Mateo, patawarin mo kami. Pero kailangan ka naming pigilan. Ikaw ang halimaw sa hasyenda." Tumayo ako. Hindi ako gumalaw ng mabilis. Tiningnan ko sila isa-isa, ang mga mukha nilang puno ng takot at tapang na pilit nilang kinukuha. "Hindi ko ito ginusto," sabi ko. "Pero wala na akong magagawa."
Isang lalaki ang sumugod, itak ang dala. Sa isang iglap, naramdaman ko ang galaw niya bago pa siya makalapit. At bago pa niya ako masugatan, hinawakan ko ang braso niya at itinapon siya sa kabilang dulo ng kuwadra. Bumangga siya sa pader, basag ang buto. Nagsimula ang sigawan. Ang gabi ay napuno ng dugo. Isa-isang bumagsak ang mga taong sumubok sa akin. Ang mga sulo ay natumba. Ang apoy ay kumalat sa sahig. Ang mga sigaw ng mga tao ay humalo sa ingay ng mga basag na kahoy at bakal. Hindi ko na naramdaman ang awa o takot. Ang naramdaman ko lang ay gutom. At sa gutom na iyon, isa-isa kong kinuha ang kanilang buhay. Ang mga sigaw ng mga babae, ang pag-iyak ng mga bata, lahat ay naglaho sa isang iglap habang tinatapos ko ang kanilang hininga. Nang matapos ang lahat, nakatayo ako sa gitna ng bulwagan. Ang paligid ko ay punong-puno ng bangkay. Ang sahig ay basa ng dugo. Ang apoy mula sa mga sulo ay nagbigay ng pulang liwanag sa buong hasyenda. At sa labas, naririnig ko ang katahimikan ng gabi. Walang naiwan kundi ako. Sa huling sandali ng gabing iyon, muli siyang nagpakita. Senyor Rojo, nakatayo sa itaas ng hagdan, nakatingin sa akin na parang isang guro sa kanyang alagad. Mateo, sabi niya, ngayon ay wala ka nang babalikan. Ikaw na ang amo ng hasyenda ng dugo. At doon ko napagtanto na hindi lang ito simula ng aking pagiging halimaw, ito rin ang simula ng aking kaharian ng kadiliman. Nobyembre 2, 1887. 2 linggo mula nang malugmok sa dugo ang Hacienda de Alvaro. Wala nang natitirang buhay sa loob ng mga pader nito. Ang dating maingay na bakuran na may halakhakan ng mga katulong at yabag ng mga kabayo, ngayon ay nilamon ng katahimikan. Ang mga pintuan ng bulwagan ay nakabukas, nakabitin at wasak. Ang sahig ay tuyo na mula sa dugo ng mga nag-alsa laban sa akin. At ako, si Mateo, ay nananatiling buhay, naglalakad sa gitna ng mga anino. Minsan, naririnig ko pa rin ang mahihinang sigaw ng mga nawalan ng buhay, parang mga multong bumabalik para akusahan ako. Ngunit wala nang bumabalik. Wala nang may lakas ng loob na pumasok sa hasyenda. Mula sa labas siguro'y iniisip ng mga tao na nilamon na ito ng kasamaan. Tama sila. Ang mga halaman sa bakuran ay nanuyo, ang mga pader ay nagdilim, at ang hangin ay laging mabigat na parang may halimuyak ng lumang dugo. Ang gutom ay nananatili, ngunit iba na ang pakiramdam nito ngayon. Hindi na ito apoy na bumabalot sa loob ko. Isa na itong malamig na paalala ng aking sumpa. Hindi ako nagugutom tulad ng dati, ngunit alam kong hindi ko rin matatakasan. Hindi ko na kailangan kumain araw-araw, pero kapag hinayaan kong lumipas ang mga gabi nang walang dugo, ang halimaw sa loob ko ay bumabangon ng mas matindi kaysa dati, mas mabangis, mas walang awa. Sa bawat gabi, muling nagpapakita si Senyor Rojo. Hindi siya palaging tao. Minsan ay anino lang sa sulok ng aking paningin, minsan ay boses lang na bumubulong sa aking tenga. Ngunit sa gabing iyon, nagpakita siya ng buo. Nakasuot siya ng maitim na Amerikana, parang hindi natitinag ng panahon. Ang mukha niya ay walang bakas ng pagod o pagkabalisa, para bang siya ay batong hindi masisira. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdan. Pinagmamasdan ako habang nakaupo ako sa gitna ng bulwagan na puno ng alabok at kalungkutan. Mateo, sabi niya, tinanggap mo na ba ang iyong kapalaran? Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko'y wala nang kinang ng takot. Wala na akong babalikan, di ko na mapipigilan. Ano pa ba ang magagawa ko? Ngumiti siya, mabagal at bumaba ng hagdan. Ang kanyang mga yabag ay walang tunog, parang hindi humahawak sa lupa. Ngayon ay nauunawaan mo na, ang kadiliman ay hindi dapat labanan, kundi yakapin.
Wala nang saysay ang pagiging tao dahil hindi ka na tao. Pero bakit ako pa? Tanong ko mahina. Bakit ako ang pinili mo? Maraming iba na mas malakas, mas may kapangyarihan. Lumapit siya sa akin at tumigil sa ilang hakbang. Dahil ikaw, Mateo, ay may pusong sakripisyo. Ang mga tulad mo ay madaling magpatawad, madaling masaktan at madaling mabali. Ang sumpa ay mas mabisa sa mga pusong malambot. At ngayon, ang puso mong iyon ay wala na. Binura ko na iyon. Tumalikod siya at naglakad sa paligid ng bulwagan, tinatapakan ng mga tuyong bakas ng dugo. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang Hacienda de Alvaro ay simula lamang. Sa labas, maraming lugar na naghihintay. Maraming puso ang mahina. Maraming kaluluwa ang naghihintay na lamunin ng dilim. Hindi ko gustong lumabas. Hindi ko gustong kumalat pa. Sagot ko, pinipigilan ang galit at takot sa loob ko. Darating ang oras na wala kang pagpipilian. Ang gutom ay hindi mo matatakasan. At kapag dumating iyon, ikaw mismo ang lalapit sa kanila. Magiging parang apoy ang tawag ng dugo. Susunugin nito ang lahat ng natitirang pag-aalinlangan sa iyo. Lumabas ako ng hasyenda kinabukasan, unang beses mula nang masawi ang lahat. Tahimik ang paligid, ang mga puno ay parang mga patay na bantay na nakatayo sa paligid ng hasyenda. Ang damuhan ay kulay abo na parang abo ng bangkay. Wala kang maririnig kundi ang mahina at malamig na hangin na dumadaan sa mga bintana. Sa malayo nakita ko ang baryo, may mga tao, may mga ilaw. Naririnig ko ang tibok ng kanilang puso kahit malayo. At doon ko naramdaman ang tawag ulit ng dugo. Ang bawat tibok ay parang hampas sa dibdib ko, nagpapaalala ng aking uhaw. Pero humakbang ako pabalik. Pinilit kong bumalik sa loob. Pinilit kong huwag lumapit sa kanila. Alam kong kapag bumaba ako sa baryo, wala nang makakaligtas. Ang mga bata, ang mga matanda, lahat sila ay magiging biktima ng gutom na ito. Hindi ko kayang gawin iyon, hindi pa ngayon. Muli akong bumalik sa bulwagan. Naupo ako sa upuang dati inuupuan ng Don. Tiningnan ko ang paligid. Ang mga halakhak, ang mga usapan, lahat ay nawala. Ang mga multo ng nakaraan ay nakatayo sa mga sulok, nanonood sa akin. Hindi ko alam kung tunay silang multo o guni-guni lang ng isang halimaw na nawalan ng kaluluwa. Mateo, bulong muli ni Senyor Rojo. Kahit wala siya sa paningin ko, hindi ka makakatakas. Ang gabi ay magiging bahay mo. At balang araw, hindi na sapat ang hasyenda ng dugo. Balang araw, lalabas ka. Lumipas ang mga araw at natutunan kong mabuhay sa katahimikan. Ngunit sa bawat gabi, mas lalong lumalalim ang pagnanasa. Minsan tumitingin ako sa salamin. Nakikita ko pa rin ang mukha ko, ngunit iba na ang mga mata. Wala nang Mateo. Halimaw na ang nakatingin sa akin. Ang balat ko ay mas maputla kaysa dati at ang mga ugat sa ilalim nito ay mas malinaw. Ang mga kuko ko ay mas matalim. Ang pandama ko ay mas mabangis. Habang tumatagal, napansin ko ring hindi ako tumatanda. Ang sugat ay hindi na gumagaling dahil wala nang sugat na lumalabas. Ang gutom ay hindi nawawala, ngunit kaya kong tiisin. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan ko maitatago ang halimaw sa loob ko? Noong gabi ng undas, naramdaman ko ang presensya ng mga kaluluwa. Ang mga kandila sa baryo ay nagbigay ng liwanag at ang mga dasal ng mga tao ay umabot sa akin. Ngunit kahit gaano kalakas ang dasal nila, hindi iyon makakalampas sa sumpa. Ang mga boses ng patay ay bumulong sa akin. Sila, na ako mismo ang kumuha ng buhay, ay bumabalik para ipaalala kung sino ako. Naririnig ko ang mahihinang tinig ni Lucia, ni Hernando, ng mga katulong na aking pinatay. Mateo, bakit mo ginawa ito? Ngunit kahit sila wala ring nagawa. Hindi na mababalik ang oras, hindi na mababago ang sumpa.
At ang boses ni Senyor Rojo ay humalo sa kanila, mas malakas kaysa sa lahat. Mateo, hindi ito kasalanan. Ito ang iyong likas. Ito ang iyong gabi. At sa katahimikan ng gabi, naglakad ako palabas ng hasyenda. Tumingin ako sa kalangitan. Walang bituin, walang buwan, tanging dilim lang. At sa dilim na yon, alam kong doon ako nababagay. Ako ay bahagi na ng walang hanggang gabi. Ang mundo sa labas ay parang nakahanda na. Para sa akin, naghihintay lang sa oras na handa akong bumaba. Ito na ang aking gabi, ang aking walang hanggang gabi. Isang gabi na walang wakas at ako ang magiging anino na magpapalaganap nito.